mga kababayan ko, pag-usapan din natin to, yung mga sinabi ni FL Lisa kay Sasot, kay Glenn Chong, kay Maharlika. Sinunog din eh. Mga kababayan ko eh, sinunog din. Panoorin nyo. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Haters will hate, right? If they want to believe it, believe it. Opo. Pero somehow, marami pong naniniwala ng mga tao doon sa kanila. Eto haters will hate, right? Ang haters mo laging galit sa'yo. Totoo yan, First Lady. And Hindi naman ako tatakbo. but ang effect nun ay pati po sa inyong asawa at sa administrasyon niya. Eto, sinagot na ni First Lady ito yung mga batiko sa kanya ng mga mga ex-friendship niya. Eto na, pinatikos na. Sinagot na ni FL Lisa. Yes, and take it to that conclusion. Opo. Maiinis ako, I'll file a case. Bong will file a case. And then, it's two factions again. What happened to nation building? Ayan, ang ganda ng sinabi ni FL Lisa dito. Tama nga naman eh. Malinis sila. Yung mga pinupukol sa kanilang isyong pulburon, yung mga pinupukol sa kanilang isyu. Ang ganda nito, mga kababayan ko, napakaganda nito. Yung sinabi ni First Lady dito, to be honest, lahat ng sinasabi sa kanilang pambababoy, ito yung rason nila kung bakit ayaw nilang pumatol. Eh, lalo nga, no, isang beses, yung isang congressman, former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Diba? Narinig niyo po yun. Ano pong naramdaman niya? Ito ito nakita ko. Ang ganda na sinabi niya dito, it reminds us for the nation, yung nation building. My first reaction was, diba you're an officer of the court? Opo. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung Ito, ulitin natin. To. Sa part na to. Ulitin ko. What happened to nation building? Sabi ni First Lady dito, ito. Ulitin natin, maganda to. Promise. Believe it. Opo. Pero somehow, marami pong naniniwala ng mga tao doon sa kanila. And Hindi naman ako tatakbo. but ang effect nun ay pati po sa inyong asawa at sa administrasyon niya. Yes, and take it to that conclusion. Opo. Okay. Maiinis ako, I'll file a case. Bong will file a case. And then, it's two factions again. What happened to nation building? Ang talino ni First Lady, no? Alam mo yung utak na ganito, ang lawak mo dito, First Lady. Alam mo kung bakit? Can you imagine yung mag-asawa, naisip yung mag-asawa, yung kapakanan pa ng nakakaraming Pilipino kaysa sa kapakanan ninyo? Ito yung masasabi ko na yung pamilya Marcos hindi makasarili, mga kababayan. Correct? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Kasi itong banat na to, itong salita na, itong rebat na to, mga kababayan ko, pangkalahatan to, this is general eh. Mga kapatid eh. Imaginein mo, totoo naman sinabi ni FL Lisa, malinis sila, wala silang tinatago. Kung magpapile sila ng case kay Maharlika, may mapapalabas sila. Kung magpapile sila ng case kay Sasot, may mapapalabas sila. Kung may magpapile ng case kay Glenn Chong, may mapapalabas sila. Kung papatulan nila yung mga basher nila, kakasuhan nila, may mapapalabas sila? Wala. Ano iniisip nila pag pinatulan nila yan? What happened to the nation building? Kapakanan pa rin ng taong bayan. 'Di ba? Tapos mga kababayan ko, dahil alam nila Sasot, alam ni Sasot, alam nila Maharlika, alam nila Glenn Chong, ganyan yung mindset ng mag-asawa, inaabuso nila. Ayan! O, di ba? O, ngayon naliliwanagan na lahat kung bakit sila hindi pumapatol. Because of nation building. Ang iniisip nila, taong bayan. Tuloy. Eh, lalo nga, no, isang beses, yung isang congressman, Ito, sinagot na si Glenn Chong. former congressman, si Attorney Chong, narinig niyo naman siguro yun. Sabi, sasampalin ko yung kayo nga daw po. Eto sinabihan ni Attorney Glenn Chong si First Lady Lisa na sasampalin niya daw doon sa prayer rally nila sa Liwasang Bonifacio. Tapos mga kababayan ko, binuking pa siya ni FL Lisa dito, no? Yung tungkol sa sinasabi, nandaya daw sila. Kasama si Lisa, kasama ko si ganito. Anak ka ng teteng, anak ka ng push. Naipag-meeting sa Smartmatic. Tingnan nyo Tingnan nyo sa sagot niya dito. Narinig niyo po yun?
Ano pong naramdaman niya? My first reaction was, di ba you're an officer of the court? Opo. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. Oh, Nandun siya, he was part of our election team. o kita mo, Attorney Glenchong? Sabi na eh. Sabi na eh. Sabi na eh. Tama. Hindi ka lang napagbigyan maging chairman ng COMELEC. Kaya ka naghimutok. O tama sinabi ni Secretary Larry Gadon. 'Di ba? Hindi ka napagbigyan umupo bilang chairman ng nakakahiya kayo dito. Yun mo, part ka pa pala ng election, kasama ka pala sa mga nagbibilang sa election team ni PBBM, tapos ikaw pa yung banat ng banat. Ngayon lumalabas talaga ang totoo na hindi kayo nabigyan ng posisyon. Kaya kayo naghihimutok. Ayan na. Tapos ikaw, kung hindi ka mabigyan ng posisyon, Attorney Glenchong, ito at least niliwanag na nito, mga kabayan ko. Isa lang ang nakikita ko dito. Kasi sinabi ni Secretary Larry Gadon na ito si Glenchong nag-iiyak yan talaga, mga kababayan ko. Kasi sabi rin niya sa rally nila, sa prayer rally sa Maynila, hindi tinupad ni Lisa yung pangako niya kay hindi tinupad ni Lisa yung pangako kay Glenchong na maging chairman ng COMELEC para ma-wash out daw niya yung Smartmatic, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, isa pa sa sinasabi nitong kaliwanagan, mga kababayan ko, nakita nyo kasali pa pala si Glenchong sa bilangan sa election team. So ibig sabihin, nakikita ni Glenchong yung sinasabi niyang bintang niyang pandaraya. Glenchong, kung may pandaraya pa, di dapat nung eleksyon pa, umingay ka na, sumingaw ka na. Bakit hindi ka sumingaw tama noon? Kasi bakit? Mga kababayan ko, baka sabihin mo, hindi, pinangakuhan ako, di na ibigay. Wala talaga si Glenchong, mga kababayan. Sablay na yan. So why will you wait 1 year to say that we cheated? Diba? Nandun ka, every meeting nandun ka. But, they say you're the size of your enemy. Yan mo na siya. I hope he wins for, I don't know what, congressman or governor or whatever. Hindi mananalo yan, First Lady. Kahit nga lang kagawad, baka hindi pa manalo eh. And all the rest, yung iba pong mga taong siguro parang nagkakasama-sama sila, pero mga dating nyo silang mga kasama. Ito, pinakamatindi, mga kabayan ko, si Sasot. Ito si Sasot. Uy, maraming salamat po, Tita Delia Susoko. Thank you very much for your super chat. Maraming salamat po. Ito si Sasot Ano nyo siya? You want me to mention names? Yes. Ayan, okay. For example, SAS, okay? Si Sas. Sas. Sas, pinangalanan ka ni First Lady, ha? Pakinggan natin. Ano naman yung kwento kay Sas? SAS and RJ, how I met them, because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ayan Noon pala, ang kwento pala niyan, ito palang si Sasot, mga kababayan ko. Lumapit kay First Lady. Nung hindi pa siya First Lady, abogado pa lang siya. Ako naman, I would write. Because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, ma'am, lalaki yan. Ha? Simple rin mang asar no? First Lady, sana sinabi mo, Lady Boy? I thought she's Lady Boy. Hindi, ang kapal ng ang kapal ng face lock ni Lady Boy dito, So, I did all that, di ba? So, 3 years pro bono. 3 years pro bono pa, Diyos ko po. Alam mo, swerte mo pala sa Sasot Ang abogado mo pala noon si FL Lisa. Tapos ang ending, nilaglag mo pa. Ang ending, tinalikuran mo pa. Pro bono na nga yung binigay sa'yo. Ayaw mo pang umano. Diyos ko naman. Sablay. Si Sasot, si Lady Boy, walang utang na loob. Ay, wala talagang utang na loob. Pasensya na, ha? Pasensya na. Tapos bigla na lang, something happened. We went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi, teka muna. Medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire a law firm. Uy, wow, ha?
Ang tindi ni Sasot. Naku, I didn't want to tell my partners. Parang, tapos yun, kung anong sinasabi, parang, why are you doing that? But, well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure Yan, karma talaga. Sabi nga ni RJ Nieto dyan pulubi nga daw yan dati. Piling ginawa pang yaya si RJ Nieto niyan Hindi na ako magtataka. Alam mo, nung first time kong nakita si Sasot, no, aminin ko sa inyo to, nagkita kami niyan. We have old photos, mga kababayan ko Nakita kami niyan sa BU sa kampo ng sa HQ nung mga panahon na yon. Alam niyo po ba, mga kababayan ko, yung mga yan, mga kapatid, naniniwala ako dun Kaya sinasabi ko sa inyo, naghahanap ng position yan. Naghahanap ng position yan, mga yan. Kasi una-una, tignan mo, pangalanan ko Sorry to say pero pangalanan ko kayo. Yang si pangalan nito? Yang si Sasot. Ito, papakita ko sa inyo. I will show you guys. Ito, meron kami photos niyan Hindi ako magkakamali dito. We have a photos. Baka sabihin nyo sinungaling ako ayan, para malaman ninyo. Hindi, para makita ninyo. Ayan, yung mga panahon na to. Ayan. Ayan, Sasot, diba ikaw to? Ayan. Ayan, Ayan, si Sasot yung kasama ko. Si Sas yan. Sa HQ yan, mga kababayan ko. Noong mga panahon na yon, nagpa-party kami niyan. Sa likod namin, si Tito Mel Robles. So pebos ko makasama ko yan. Ayan, mga kapatid, nung panahon na yun, ayan. Mga kapatid, lahat yan. Lahat ng mga traidor kay PBBM, nakasama ko lahat yan. Ayan, Even Joe Smith, mga kababayan ko. Yan. Lalo na yung best friend ko, mga kababayan ko. Ayan, best friend natin, Attorney Trixie. Baka sabihin nyo kasi sinungaling ako, nagumagawa ako ng kwento. Mga kababayan ko, alam mo, sabi ni Sasot doon, mga kapatid, nung na yun, unahin ko siya ito. Kaya sabi ko, naghahanap ng position, mga kababayan ko. Sasabihin ko sa ito, may pasabog ako dito. Pinag-uusapan nila yung position doon sa labas. Naririnig ko Kasi kung nakatayo lang ako sa pintuan, nilalamig ako Sila Sasot, naninigarilyo doon sa may baba ng HQ, sa may cafeteria. Ganon sila, mga kababayan ko, pinag-uusapan nila position. And lalo na yung bumanat sa akin na isa, mga kababayan ko, si Ellie. Pangalan kita, Madam Ellie. 'Di ba? Magkakaharap tayo sa Manila Polo Club. Ang diskarte mo, kailang saan ka magpapasa ng PDS mo. Posisyon kagad hinahanap nyo. Trabaho. Di ba? Kakaupo pa lang ng presidente. Nagparty lang tayo kasama natin ng RTBM. Di ba? Yan ang hinahanap ninyo. Totoo yan. Mga kababayan ko. Even ako Kasi bakit? Mga kababayan ko, ayokong ilabas na pero napipilitan ako Tama yan. Ayan Ayan si Madam Ellie Kaya yung mga bumanat sa akin nung sinasabihan ako na ikaw pala nag-a-apply ng trabaho Kung tutusin, sinunog nyo kami nila Jared dun. Tapos mumurahin, ipopost nyo kami, Ensemada. Ay, nako. Ngayon. Manahimik lang ako pero hindi ko inaano yan. Gusto ko upakan pero nagpipigil pa rin ako. After 1,500 days, you'll stop talking about me. Si Maharlika. Yan, maganda to. Maharlika. Alam mo, may binuking si Epe Lisa dito kay Maharlika. Pakinggan nyo mabuti. Maharlika. I met Maharlika in 1997. Ito nagtataka ako dito. Si First Lady Lisa at si Maharlika nagkita na 1997. Ayan 1997. Saan? We're still in Ilocos. Nasa Ilocos. Her name, can I come to your house? Si Maharlika nagsabi, can I come to your house? No, she came. I didn't know her from Adam. Video. That was, I think Bong was governor pa din. Nung governor pa si Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi pala si Maharlika na pupunta. Ano kayo meron?
And then, during elections, she was there. Then bigla na lang, gumanon. Sabi ko, Ayan yung sinasabi ni ayan yung sinasabi na biglang gumanon. Mga kababayan ko. Yan sinasabi ni F. Elisa na biglang gumanon si Maharlika 2 months before. 2 months after 2 months. Yan yung pinapakalat na ni Maharlika during that time. Binubulungan niya na sila Coach Jarrett na magrebelde na nga dito sa government. Di totoo yan, mga kababayan ko. huh? Okay, if that... Wow. I hope the money you got is worth the friendship you lost. Let me put it that way. Huwag mo na patulan. But is You it, know, there's a saying, unhappy people will want you to be equally unhappy. Correct. Yung mga tao hindi masaya sa buhay, hatakin ka niyan para hindi ka rin maging masaya. Ang ganda na sinabi ni F. Elisa dito, nagustuhan ko yun. Tama ka doon, First Lady. Yung mga tao talaga na walang kakontentuhan sa buhay at pangit ang buhay, hatakin ka nila pababa para pumangit din ang buhay mo. Correct. Diba? Tayo, unhappy ba tayo? Tawa lang tayo ng tao. Opo, pero alam niyo, again, babalik ako dun sa araw-araw siyang Katunying naman, siyempre, pagkakapirahan niya ni Maharlika. Di ba mga kababayan ko? Tama ba ako? Kailangan po ba i-memorize yan? Tuloy. vlog, araw-araw may nagre-repost, hindi naman kakaunting tao ang So madaling maniwala sa Pilipinas. don't you think there's a designed effort? Yan ang pupuntahan ko. Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes di ba? Of course. Nga po? Oh, sino gumagawa niyan? Sino po? Tanungin ko sa'yo. Is it all about money? Hindi, Eh kung ako tatanungin mo, it's all about money. Kasi hindi naman babanat yan si Maharlika kung prinsipyo, mga kababayan ko, di ba? Kasi unang-una sa lahat, mga kababayan ko, opinion ko, walang prinsipyo dyan, may nag-uutos dyan. Di ba? May nag-uutos dyan. Wala ko nakikitang prinsipyo dyan, mga kababayan ko. No? Hindi ako maniniwala kay Maharlika for the Filipino people. Kung para sa taong bayan yan, sige nga, bakit may advertisement yan? Oo, mga kababayan ko. Di ba? Bakit yung channel mo may advertisement? Kumpara ka talaga sa taong bayan. Kasi pinangangalanda ka mo in front of many people, mga kababayan ko. Para ako sa bayan, para to sa ganito. Ano ginagawa mo? Bakit yan? May advertisement. Kasi kung para sa taman, tatanggalin mo. Second, mga kababayan ko, kung para sa taong bayan yung ginagawa nito ni Maharlika, mga kababayan ko, bakit hindi mo gawa ng solusyon? Problema ginagawa mo. Tama? Mga kababayan ko, walang nakita sa iyo na solusyon. Dapat kung gumagawa ka nagbo-broadcast ka ng isang problema, meron kang solution. Even your conclusion doon sa mga content mo, hindi nga tugma-tugma. Di ba mga kababayan ko? Paano ko nasabi? Tignan mo. Papakita ko sa inyo. Para masaya tayo dito, mga kapatid. Di ba? Para masaya, para papakita ko. Halika. Ayan. Polboronic issue. Sige. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina. Sila lang. Bukeke. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pakita nyo. Mga kababayan ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti, mga kababayan ko. Tingnan nyo Gusto ko malaman ninyo to. Teka lang. Bigyan natin ng sounds para maganda. May monitor ako. May laban tayo. Papakita ko sa inyo. Para malaman nyo. Ayan Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina. Sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. Tanginan nyo, PDEA leaks. Ngayon. Di ba? Even sa kanyang sinasabi, mga kababayan ko, walang basis. No basis. Galit na galit siya, di ba? Kahit sa sinasabi, kaya nga mga kababayan ko, dyan yung makikita na kahit siya, dismayado sa pulburon paper na yan. Sinisi niya pa nga si Digong. Bakit niya sinisi si Digong, mga kababayan ko? Kasi bakit? Attack lang siya ng attack. Kagat lang siya ng kagat. Hindi niya tinitignan yung kanyang kino-content. So tama si First Lady dito, mga kababayan ko, nanghihila siya talaga ng pababa. Ginagawa.
if you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce, sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romania. Kaya that, but it has to stop. This cannot be. Hindi ganun yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba, hindi namin kaya gawin yan? You're the president of the country. Well, actually, marami nga po ang nagsasabi na pagkadali-dali sa inyo, you're the first lady, si Presidente. Pierce lady. Hindi po ba ang dali-dali ninyong gumawa ng paraan to take this YouTube accounts down? Oh. Alam mo, sa totoo siya sabi ni Katunyeng dito kayang-kaya nila i-take down, mga kababayan ko. Kayang-kaya nila i-take down. Bakit hindi kaya ginagawa ng mga Marcos yon? Because, mga kababayan ko, ayaw nilang bumaba sa level ni Maharlika. Mga kapatid, ayaw nilang bumaba sa level ni Maharlika na papatulan pa nila para sabihin na, ginurgur namin yung ano mo, kaya pinatake down. Naku, mga kababayan ko. Grabe, di ba? Facebook accounts down, TikTok accounts down. Bakit yun yung ginagawa? Isipin mo, when Bong ran for president, he won by 30 million. We did not cheat. You think we're going to cheat by losing by 225 times? Nandun ka, di ba? Ang sakit, Kuya Eddie. So what they were making patikos to Bong. Did Bong ever answer? No, because he said, I will not dignify that. And look, he won by 30M. I'd like to think because people believe in him. So now it's harder because he's the president, right? And the gut feed is fight back, put them down. Why will you do that? What did you accomplish? Down na sila To talk trash, that's really, kung ganun siya, di ba? Okay, let's take it to the logical conclusion. Let's stop it, let's put them in jail, let's lie, but, ngayon, what will happen? Tama. Ang galang talino ni First Lady, no? Sana yung ganito ka-intelligent na babae. Ang galing, no? Imaginein mo, ganyan siya mag-isip. Ganyan mag-isip ang mga Marcos, sobrang talino. Yan yung masarap tularan na tao. Ba't kayo bababa-level ko sa'yo? Talo ka na nga. Ano pa magagawin mo? May mangyayari ba sa akin? May mangyayari ba? Ang galing, no? Magaya nga yung ganito. I like his attitude. And also the president. Yung ganyan. Kaya pala sabi ko, iba pa rin pala talaga pag merong kang may sinusundan kang pattern sa buhay mo. Tama, no? Isipin mo, bagsak na nga sila, kaya nga sila naggangangaw, kaya nga sila nagpupuputa kasi wala na sila, bagsak na sila. Tapos ibabagsak mo palalo. May mapapala ka ba, 'di ba? Tama naman, mga kababayan ko, 'di ba? Kasi sabi ko nga kung papatulan ni President Bongbong Marcos si Sasot, si Glenn Chong, si Maharlika, may mapapala ba taong bayan? Magtatagumpay ba tayo? Makakapag-proceed ba tayo sa buhay natin? Ikauunlad ba ng ekonomiya natin? Hindi. Di ba? Di ba, mga kabayan ko? Edukada di ba? Shoutout kay Go Philippines 2.0. Mga kapatid! Ayan, puntahan nyo bahay niyan. Pag hindi kayo pumunta sa bahay niyan, hawak dyan ang buong pamilya nyo. Susugurin kayo niyan. No, mga kababayan ko, napakatalino ni Lisa. Kasi, kung papatulan niya nga naman si Maharlika, sasagutin niya, may mangyayari ba? Wala naman. Hindi naman uulad ng Pilipinas. Hindi naman makakapag-contribute sa pagtaas ng ekonomiya natin yun. Mga kababayan ko. Ang magkakapera lang talaga, itong si Maharlika. Kaya pala hindi nila sinasagot yan, hindi nila binibigyan ng chance sa maka-intercept. Bahala ka dyan, magpuputa ka dyan, deadmahin ka namin. That's it. Yun ang point of view ni First Lady Lisa. Well, ang ganda nun. Papalakpakan ko si First Lady dun. Bravo! Ang talino talaga ng tao na to. I like that. Yan ang pinaka pampukpok sa lahat ng sagot at banat niya. Alam mo, sa totoo lang, nagmukhang busabo si Maharlika dito Alam mo ba yung totoo, nagmukhang busabo si Maharlika dito sinabi ni First Lady Lisa. Mukha siyang busabos na, na lumitaw na lang, biglang bumanat. Pero may payo rin ako kay First Lady Lisa, no? No, may payo din ako. Ako po bilang isang content creator na nakatingin sa inyo, no? Mga kababayan ko. And I have a lesson kung ano yung nakita ko dito.
na ano yung nakita ko sa pagkatao nito ni First Lady. Meron ako natutunan, mga kababayan ko. Yun yung pinaka gagamitin ko ngayon. Ang isa sa payo ko kay First Lady, don't trust too much. Huwag kang mag-i-screenshot ng message mo tapos send mo dun sa mga kaibigan. Sorry nabalitaan ko kasi yan Even sa kahit ngayon mo lang nakilala, ang bilis mo magtiwala, kilalanin mo po ng mabuti, and sana piliin natin yung mga kakaibiganin natin na hindi po kayo tatalikuran kahit kailan. The lesson na nakita ko kay First Lady was nakita ko sa kanya is a professionality. Professionality in terms na kahit binabanatan ka, niyuyurakan ka, sinisira ka sa tao, hindi ka pa rin nagre-retaliate dun sa tao kasi ayaw mo ibaba yung inyong level sa kanya. Well, abogada, edukada talaga, tsaka matalino Hindi nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili ng isang magandang babae. Mga kababayan ko, yun yung the best na nakita ko doon. Second, isipin mo, ang lesson doon, isipin mo yung kapakanan na nakakarami kaysa sa kapakanan nyo lang. Yun yung nakita ko. At higit sa lahat mga kababayan ko, higit sa lahat mga kababayan ko, hindi siya katulad ng iba na hindi siya katulad ng iba na BS na kaibigan. She is not into politics, kaya nga ganun ang ugali niya ko. Pero sabi niya, lesson to learn. Correct. Lesson to learn. Galit na galit. Ako, isa rin sa nakikita ko, yun ang pinaka the best doon. Katama naman, if she is not into politics, well, magandang sinabi rin ni FL Lisa yun. Para to inform the Filipino na tanggal na yung rumor. Tanggalin nyo na yung inyong mga kaek-ekan, mga kababayan ko. Si Lisa ganito, kaya nagkaaganyan. It's okay. Tapos na. She is not into politics. Maliwanag ka pa sa sikat ng araw yun. At ako lang, yung interview na to ni FL Lisa, mga kababayan ko, it's been lesson for us. Lesson to para sa lahat. At ito na yung matagal na sagot sa mga banat sa kanya na taon ng inipon ng mga taong bayan. Sa simpleng sinabi ni FL Lisa na to, tumaob yung mga DDS, tumaob yung mga bumabati ko sa kanya, also tumaob din ng bangka nung 3 unggoy at isang ladyboy na bumabati ko sa kanya. Ako napapansin ko bilang ilaw ng tahanan, mga kababayan ko, tungkulin niya na protektahan kahit ang kanyang pamilya. Mga kababayan ko, sa mga bastos at balahurang bunganga ng mga ladyboy. Nitong mga babati ko sa kanya. Well, thank you very much First Lady Lisa, and we are admire sa ginawa mong yan. Humahanga kami dahil nga sa pagpapakita mo ng katapangan at pagkaprofesional, lalong-lalo na dito. Dapat tularan to, mga kababayan ko. Hindi dapat talikuran. Talikdan natin yung mga bastos na kumakalaban sa kanila. Ayan Technorat PBBM plus FL Lisa for Love, bagong Pilipinas. Ma'am Rowena R. Ano yung Technorat, ma'am? Thank you very much for super chat. I don't understand yung Technorat PBBM plus FL Lisa for all love, bagong Pilipinas. Maraming salamat po Ma'am Rowena R sa inyong super chat. Okay, mga kababayan ko, yan ang gusto ko. And anyway, first, salamat din sa oportunidad, Katon Ying. Please don't forget to follow, like, and subscribe kapatid na Anthony Taberna sa naglabas ng video na to, and give us credit dahil sa kanya po galing ang video na ito. Okay, maraming salamat po. Thank you very much for watching at makita tayo muli mga kababayan.